ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lena, tuluyan na nga bang mapapalayas sa loob ng bahay ni Rigor? Alamin natin. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo ngayong Biyernes. Sa pag-uusap ni Bubbles at Tanggol, napag-usapan nila na maaari nang magbago si Bubbles at pupwede na itong humanap ulit ng trabaho. Napagdesisyonan din ni Bubbles na hanap na siya ng trabaho kinabukasan. Kaya naman nang matapos ang pag-uusap ni Tanggol at ni Bubbles, umuwi na sila para magpahinga. Kinabukasan, maagang gumising si Bubbles at si Tanggol. Nagtaka ang mga kasama nila sa bahay, lalo nang ang lola ni Bubbles. Biglang dumating ang tatay ni Jelly. Binalita ng tatay ni Jelly na may natagpuang dalawang lalaki sa estero at patay na ang mga ito. Nagtinginan si Bubbles at si Tanggol. Alam nila na sila ang nagtapon na mga lalaki na yun sa estero. Pati na din nga si Emong. Natatakot si Emong na baka malaman na isa siya sa nagtapon sa mga ito sa estero. Maya-maya, nagpaalam sila Tanggol para umalis. Nagtataka ang lola ni Bubbles kung saan magpupunta si Tanggol at si Bubbles. Kaya sinabi ni Bubbles sa lola niya, maghahanap lang po kami ng trabaho ni Tanggol. Ikinagulat ito ng lola niya. Napasabi ang lola ni Bubbles, sigurado na ba kayo? Agad-agad namang sumagot si Tanggol. La, wag po kayong mag-alala. Ako po ang bahala dito kay Bubbles. Kaya pumayag na lang ang lola ni Bubbles. Umalis sila Tanggol para maghanap ng pupwedeng pasukan nilang trabaho. Sa paglalakad ni Bubbles at ni Tanggol, habang tumitingin sa lugar na pupwede nilang pasukan. Isang motor ang humarurot sa likod nitong si Tanggol. Nagulat si Tanggol. Sa nangyari, napalingon itong si Tanggol dito sa rider na humarurot sa kanyang likod. Huminto naman ang rider sa pagpapatakbo ng motor niya. Tumingin ito kay Tanggol nang hindi man lang nagtanggal ng helmet at humingi ng tawad kay Tanggol. Umalis agad ang rider. Nainis si Tanggol sa ginawa ng rider dahil muntik na silang mahagip nitong si Bubbles. Gusto sanang habulin ni Tanggol ito pero pinigilan siya ni Bubbles. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, nag-aalala na nga itong si Olga kung ano na ang nangyari sa dalawang tauhan niya na inutusan niya para patayin si Tanggol. Inabot na kasi ng kinaumagahan at wala pa din kahit isang update mula sa dalawa niyang tauhan. Hindi sanay si Olga na hindi nag-a-update ang dalawa niyang tauhan sa kanya ng ganong katagal. Kaya naghinala na nga itong si Olga na baka may masamang nangyari na sa mga ito at baka napatay na sila ni Tanggol. Nag-aalala din si Olga sa kaligtasan ng anak niyang si Bubbles. Dahil habang kasama daw ni Bubbles itong si Tanggol, ay nananatiling nasa panganib ang buhay nito. Lalo pa nga at napag-alaman nitong si Olga na si Tanggol lang ang may kakayahan na patayin itong si Pablo. Kaya naisip ni Olga na baka madamay ang anak na si Bubbles sa paghihiganti ng pamilya Caballero kapag nalaman na si Tanggol ang pumaslang sa apo nilang si Pablo. Hindi mapakali si Olga. Gustong-gustong puntahan ni Olga ang lugar nila Bubbles para malaman kung ano na ang nangyari sa mga tauhan nito. Samantala, sa bahay ng mga Dimagiba, papasok pa lang sana si Rigor sa trabaho. Dinaanan ni Rigor si Marites. Nakukonsensya pa din si Rigor sa lahat ng mga kasalanang ginawa niya dito kay Marites, pati na din sa pamilya nila. Naglakas ng loob itong si Marites.
Lumapit siya kay Rigor habang nakatitig sa mga mata nito. Nagsabi si Marites kay Rigor, "Gusto mong hingin ang tawad ko? Kaya mo bang paalisin yung babae mo?" Hindi nakasagot si Rigor. Iniwan ni Marites si Rigor sa kwarto nila sa pag-aakalang hindi kaya ni Rigor gawin ang mga sinasabi niya. Naghanda siya ng makakain nila para sabay-sabay silang kumain. Nagpunta naman si Rigor sa kwarto nila Lena. Habang wala si Rigor, naikwento ni Roda ang nangyari kagabi. Ang pagyakap ni Rigor kay Roda, na pinagkamala ni Rigor si Roda na siya si Marites. Sinabi ni Roda, humihingi pa nga daw ng tawad itong si Rigor dito sa kanya dahil akala nga daw ni Rigor ay si Marites ang nakahiga sa kama nila. Maya-maya, habang nagkukwentuhan sila Marites habang kumakain, narinig nila na nagtatalo si Rigor at si Lena. Yun pala ay kinausap na ni Rigor si Lena tungkol sa sitwasyon nilang dalawa. Hindi matanggap ni Lena na ganun-ganun na lang siya kayang itapon nitong si Rigor kahit na nga hindi pa nakakalabas ang anak nilang dalawa. Kaya inis na inis itong si Rigor. Napagsabihan niya muli si Lena. Nagsabi naman si Rigor na wag kang magtanong ng isang bagay kung ayaw mong tanggapin ang sagot. Natameme si Lena. Hindi akalain ni Lena na sasagutin siya ng ganun na lang nitong si Rigor. At ganun na nga lang siya kayang paalisin nitong si Rigor sa pamamahay nito. Paglabas ni Rigor sa kwarto nila ni Lena, sumunod si Lena. Napatayong bigla si Roda. Ininis niya ng ininis si Lena dahil sa narinig nilang pagtatalo nito nila Rigor. Sumigaw si Roda. Dumadating na tayo sa exciting part, kung paano sabihin ang paalam sa jumper. O diba, sabay na palakpak itong si Roda. Napatingin siya kay Marites, habang si Lena naman ay inis na inis sa pangiinis sa kanya nitong si Roda. Napatayo si Marites. Sumigaw si Lena kay Marites. Sinabi ni Lena, "Hindi ako aalis dito." Palaban na sumagot si Marites. Sinabi niya kay Lena, "Galingan mo." Tuwang-tuwa naman si Roda sa pangiinis din ni Marites dito kay Lena dahil effective ang ginagawa ni Marites dito kay Lena. Napaka-effective nga dahil labis na naapektuhan itong si Lena sa lahat ng mga sinasabi nila, lalo na sa unti-unting paglayo ng loob ni Rigor dito kay Lena. Paniguradong record-breaking na naman nga ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Malalaking banggaan ang mga dapat nating abangan at mga engkwentro at mga matitinding revelasyon. Kaya kapit lang sa FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.